So ito na po yung ating motherboard. Ang board model po natin ay BA-Z8B MB18D0 Revision D. Okay, so kaka-receive lang natin ng motherboard. Ang gagawin po natin sa kanya ay i-check muna natin gamit ng tester kung siya po ay shorted. So, ang gagawin natin ay ilolocate natin yung kanyang current sensing resistor. Set po natin yung ating tester sa resistance mode. Ito yung resistance mode. Then, yung black probe natin, lagay natin sa black connector or black plane. Then, check natin dito sa current sensing resistor kung shorted. Okay. So, napapansin po ninyo, nag-beep po yung aking low resistance. Siya po ay shorted. Tingnan nyo sa tester ha. Okay. So, pagdating ng motherboard, hindi muna ako naglagay ng power. Gusto ko ma-make sure, masigurado, na wala siyang na shortage siya o hindi. Bago tayo mag-apply ng power. Okay. So, naalaman po natin, siya ay shorted, nagbe-beep sound. So, ang gagawin natin muna ay ganito. I-ready po muna natin yung ating power supply for voltage injection. So, isa-set natin 5 volts, 3 ampere. So, off muna natin. I-ready natin yung ating thermal scanner. Clear thermal scanner para po mas mapabilis natin ang diagnostic ng ating unit. Pero habang nire-ready po natin, mayroon po isa pang paraan para ma-check natin yung mga shorted na components. Una, sa visual inspection. So, visual inspection natin yung unit magitan ng may mga capacitor na mga corroded or cracks components. So, check natin. Okay. So, usually sa pagtitingin pa lang makikita na natin through visual inspection. So, siya po ay meron tayong nakikitang resistance, low resistance reading doon sa kanyang 19 volts power rail. So, hindi siya full short, siya po ay low resistance. Ibig sabihin, may possible na component na nagli-leak. Okay, so tuloy po tayo sa atin pong ginagawa at ito pong ating ginagawa ngayon ay gumagamit tayo ng FLIR thermal camera imaging doon sa ating tinotroubleshoot na motherboard. Ang problem po nito ay shorted or leaky yung 19 volts power rail. So, i-expect po natin isa sa mga component niya dyan ay shorted. So, i-monitor natin siya using voltage injection at try natin kung may init. So, start po natin yung ating voltage injection. On po natin yung ating bench power supply. Okay, naka-on na siya. Okay, so in seconds, nanonotice natin na meron po siyang umiinit dito sa kabilang side na to. So, check natin. Wala dito, so nasa kabilang side. I-flip lang natin yung board. Okay, so noticeable po yung part na to ay nagkukos ng heating. So, ang gagawin natin ay kukuha lang tayo ng liquids. Para mas ma-monitor natin siya. Check ko lang sa part na to. Okay.
Okay, ang component na nagkukos ng heating ay ang high side MOSFET. Okay, yung nagkukos ng heating ay yung high side MOSFET. So, check natin, re-replace natin, then check natin later kung mayroon pa rin problem. Okay na? Pwede kong isusong ko pagka ano. Kapangit yan. Isa lang. Ito lang. Ulitin mo. Sabi ko na. Ayan. Magbabitamis ang ano. Ay, wala siyang isulo. Hindi naman siguro ito masisunod. Tingnan mo na ito. Bukas mo na. Nakapart kasi ito na gawin na mawala. Siguro mawala na. Dito? Hindi. Baba mo. Ayan. Close mo na. Saglit lang. Okay, so balik po tayo dito sa ating pong ginagawa. Ito po ay ginagawa natin siya kahapon ng medyo pa-closing na. So, continuous po natin yung ating pong pagre-repair. Kahapon na-resolve na po natin yung problem at ngayon po ay testing na lang po natin siya. At sa ngayon po, yung ating pong unit ay working good na po siya, nabubuhay na po siya. Meron na po siyang ilaw. Ito po yung ilaw. Hindi mo nakikita yung ilaw.
Okay, so meron siyang LED. And then at the same time, meron na rin siyang display dito sa ating screen. Okay, so kung mapapansin nyo, yung current draw niya is 500. So indication na siya po ay in good working condition. So tingnan po natin siya ulit. Okay, so nagkaroon siya ng ilaw, power lead. Check po natin sa display natin. Okay, so nag-boot na yung ating pong USB Windows coming from sa USB po natin. Pinadala po sa atin yung unit is motherboard only. Yung problem po niya ay, ulitin ko po, yung problem po niya ay shorted 19 volts power rail. So ang naging cause po ng problem is yung pong isa sa kanya pong MOSFET ay shorted. Ito po yung high side MOSFET ng kanya pong graphics card or GPU core. So ito yung supply, phase 1 and phase 2, and then ito yung sinusupplyan niya, yung ating pong GPU. So okay na po ito, babalik na po natin siya sa atin pong clients.